Sa isang tahimik na baryo, isang manlalakbay ang nagbahagi ng kwento tungkol sa isang nilalang na tinatawag na sigbin, isang halimaw na nagdadala ng kamatayan. Ang mga palatandaan ng presensya nito ay nagiiwan ng takot sa sinumang makakita. Habang nagkukwento si Kuya, unti-unting lumilinaw ang katotohanan na hindi lang pala iisang sigbin ang nagkukubli sa dilim. Sa bawat anino at sulok ng baryo, ang kanilang presensya ay tila naghihintay ng susunod na biktima. May nakasabay kaming isang manlalakbay sa isang bar sa bayan namin. Sabi niya, galing daw siya sa malayong probinsya at ilang araw na siyang naglalakad. Wala raw kasi siyang pera para makasakay ng bus. Pahingi sana siya ng maiinom na tubig sa bar, pero dahil sa nakakaawang kalagayan niya, pinakain na rin namin siya. Habang kumakain nagkwento siya ng isang nakakatakot na karanasan. Nung mga panahong iyon hindi pa ako nakakarinig ng mga kababalaghan. Kaya naman, talagang nakatayo ang balahibo ko habang nakikinig sa kanya. Ganito ang kwento ni Kuya. Noong kabataan pa raw niya may nakasama siyang isang matandang lalaki na siyang nagturo sa kanya ng mga kalakaran sa paglalakbay. Halimbawa raw yung pag-iwas sa mga lugar na may masamang reputasyon. Isa sa mga lugar na iyon ay yung gubat na dinaanan niya papunta sa bayan namin. Sabi raw ng kanyang mentor may nakatira sa gubat na iyon na isang halimaw na tinatawag na sigbin. Hindi raw niya alam kung anong itsura ng nilalang na iyon dahil hindi pa niya ito nakikita. Pero base sa mga kwento ng mga nakalaban na nito, may kakayahan daw itong maglaho at magpakita sa oras na gusto niya. Mayroon din daw itong buntot na parang sa scorpion na ginagamit niyang pang-atake sa mga kalaban. Ang sigbin daw ay isang nilalang na nagdadala ng kamatayan. Kapag nakita raw ito na naglalakad sa isang bahay, ibig sabihin ay may mamamatay sa bahay na iyon. Pero bago pa man ito mangyari, ay may mga palatandaan na raw na makikita. Una ay yung mga bakas ng paa na pabalik. Pangalawa ay yung masangsang na amoy na maiiwan nito. Pangatlo ay yung mga hayop na nawawala sa mga kulungan. Ang sigbin daw kasi ay kumakain ng mga hayop at iniinom ang dugo ng mga ito. Siyempre, hindi naniwala si Kuya sa mga kwento ng kanyang mentor. Paano ba naman ay wala naman siyang nakikitang sigbin sa kanilang baryo? Kung totoo ang sinasabi nito, di sana ay matagal nang nagkagulo sa kanila dahil sa halimaw na iyon. Pero nagbago raw ang pananaw ni Kuya nang maranasan niya mismo ang mga sinasabi ng kanyang mentor. Nakita raw niya yung mga bakas ng paa na pabalik. Nakita niya yon sa bakuran nila at sa loob ng bahay. Nakaramdam din siya ng masangsang na amoy na hindi niya maipaliwanag kung saan nanggagaling. Isang lokal na magsasaka ang nagpunta sa kanila at nagsabi na may pumatay sa kanyang mga alagang manok at baboy. Wala raw itong mga dugo at may mga bakas ng paa na pabalik. Doon lang napagtanto ni Kuya na totoo ang sinasabi ng kanyang mentor. Isang gabi nagising sila sa nakakakilabot na ingay mula sa labas ng bahay. Paglabas nila nakita nila ang mentor ni Kuya na nakikipagbuno sa isang hindi nakikitang kalaban. Ang mga mata ng matanda ay puno ng takot at determinasyon. Ang bawat hampas ng hangin ay tila may kasamang sigaw ng sakit at pagod. Si Kuya, bagamat nanginginig sa takot, ay hindi makapaniwala sa nakikita niyang laban. Pero wala silang nakikitang kalaban. Hindi nila natulungan yung matanda dahil sa takot nila sa hindi nakikitang kalaban nito. Kinaumagahan ay nakita nila yung mentor ni Kuya na punong-puno ng sugat. Yung iba raw ay parang kagat ng aso, pero yung iba ay parang tinik na tinusok sa katawan nito. Doon daw naisip ni Kuya na baka yung buntot ng sigbin ang tumusok sa kanyang mentor. Pagkatapos magpagaling ng kanyang mentor ay sinabi nito na babalik siya sa gubat dahil doon daw nagtatago ang sigbin.
Tatapusin na raw niya ito para hindi na makapaminsala pa. Pero hindi na nakabalik yung mentor ni Kuya. Matapos ang ilang linggo ng paghihintay, wala pa ring balita tungkol sa kanya. Isang araw, habang naglilinis si Kuya sa bahay ng mentor niya, natagpuan niya ang mga tala ng kanyang mentor tungkol sa mga insidente ng sigbin sa kanilang baryo. Doon niya nalaman na matagal na palang may mga sigbin na nagdadala ng kamatayan sa kanilang lugar. Doon niya nalaman na hindi lang pala iisang sigbin ang nagdadala ng kamatayan sa kanilang lugar. Sa bawat pahina ng tala, may mga kwento ng iba't ibang sigbin na nagtatago sa mga pamilya, nagkukubli sa dilim, at naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Ang dami ng mga insidente ay nagpatunay na hindi lang ito katang-isip, kundi isang nakakatakot na katotohanan na kailangan nilang harapin. Pagkatapos magkwento ni Kuya nagpaalam na siya. Kailangan na raw niyang makarating sa bayan na pupuntahan niya dahil may aasikasuhin siyang importante. Naiwan kaming nag-iisip habang ang malamig na hangin ay tila may dalang bulong mula sa gubat. Kung may sigbin din kaya na nagtatago sa bayan namin, hindi na kami sigurado. Pero isang bagay ang malinaw, ang takot na dulot ng sigbin ay hindi basta-basta nawawala. Sa bawat anino at sa bawat sulok ng aming baryo, ang posibilidad ng kanilang presensya ay palaging naroon, naghihintay ng susunod nilang biktima. Sa wakas, natutunan natin na ang mga kwentong kababalaghan ay hindi basta-basta dapat isantabi. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Like, subscribe, at kita-kits sa susunod na kwento. Tandaan, baka may sigbin din sa tabi mo.